Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, masinsinan nga ang pag-uusap ni Akira at ng kanyang anak na si Aki. Ma'am, si Sakuragi po kaya, gusto niya kaya kaming makasama ng anak niya? Sa tingin niyo po, Mami, nung nalaman niya kaya na may anak kami, natuwa kaya siya o nagalit? Kiming ngumiti si Akira sa anak bago yinakap. Naintindihan ni Akira ang nararamdaman ng anak ngayon dahil sa hormones nito, dahil sa pabago-bago ng mood niya. Naawa siya para sa anak. Pero hindi naman pwedeng magpakita si Akira na malungkot siya at baka maaapektuhan si Aki. Anak, pwede bang humiling si Mami bago tayo umalis sa bansang ito? Tanong ng ina. Tumingala si Aki sa ina bago unti-unting tumango. Okay po. Sagot nito sa kanyang ina. Pangako mo, nasa oras na makarating tayo sa Amerika, hindi mo na iisipin pa ang lalaki na iyon, okay? Ang dapat isipin mo ay ang kalagayan ng anak mo. Alagaan mo siya ng mabuti. Kasama mo naman ako sa oras na pinapalaki mo ang anak mo ng mag-isa. Nakangiting saad ni Akira. Natahimik si Aki sa sinabi ng ina. Ang kagustuhan ng ina na kalimutan si Sakuragi ay lalong nakakapagpalungkot kay Aki. Hindi niya kaya. Hindi ito isipin ng isang araw man lang. Naiiyak siya at parang gusto niya itong makita. Ma, parang hindi ko po kaya ang gusto niyo mangyari po. Alas ni Aki na naluluha na naman. Anak, kayanin mo. Ikaw ngayon ang mag-isang tumatayong magulang ng baby mo. Alalahanin mo na hanggat mag-isa kang lumalaban para sa anak mo, nakikipaglaban din si Sakuragi. Ang gusto ko, gawin mong mag-survive na mag-isa. Pumikit si Aki bago unti-unting tumango sa sinabi ng kanyang ina. Okay ma'am, susubukan ko po. Tumango na lamang si Akira kahit na hindi niya gusto ang isinagot nito. Pero para anak, gagawin niya ang lahat ng kanya makakaya. Samantalang, lumabas muna si Rukawa sa kanilang bahay upang magpahangin. Sa dami nangyari ngayong taon na ito, para sa kanya, parang drain na siya. Nag-aalala siya para sa kapatid at para sa kaibigan na hinuli kahit wala namang ginagawang kasalanan. Habang naglalakad patungong open space si Rukawa, makakasalubong nito ang mga kaibigan ni Sakuragi. Mga mukhang nagmamadali ang mga ito dahil sa kinikilos ng mga ito. Mito! Tawag ni Rukawa sa mga ito. Oh, Rukawa, pasensya na, nagmamadali kami. Si Sakuragi kasi, nabalitaan naming nahuli ng ama ni Aki. Hindi na nagulat si Rukawa sa nabalitaan dahil saksi siya na mangyari iyon kanina. Pasensya na, nandun ako na mangyari iyon sa kanya. Hindi ko siya nagawang pigilan dahil nag-aalala din ako para sa kapatid ko. Saad ni Rukawa. Nagulat si Mito sa sinabi ni Rukawa, subalit nailing na lamang ito. Okay lang Rukawa, inaasahan na namin mangyayari ito. Kaya rin nagmamadali kami para puntahan niyong makakatulong para kay Sakuragi sa mga oras na ito. Napakunot ang noo ni Rukawa sa narinig bago napagpasyahang sumama sa mga ito. Saan kayo pupunta ngayon? Tanong ni Rukawa na sumusunod na sa mga ito habang naglalakad patungo sa train station. Sa Osaka, nandun yung taong makakatulong kay Sakuragi. Ha? Napakunot na lamang si Rukawa at hindi na lamang nagtanong pa. Total, makikita din naman nito kung sino ba ang tinutukoy nitong makakatulong kay Sakuragi. Siya nga pala, kumusta yung pinasabi ko sa inyo? Tanong ni Rukawa kay Mito. Ha? Anong klaseng tanong yan? Balik tanong ni Takamiya.
Hindi pa ba obvious na nahuli si Sakuragi dahil sa kagustuhang makita si Aki at makumpirma kung totoo bang buntis si Aki? Kahit gunggong si Sakuragi, alam naming mas tatay pa siya sa ibang tatay dyan. Saad naman ni Noma. Sayang lang dahil hindi man lang sila nakapag-usap man lang ng kapatid ko. Gustong gusto ni Aki na makita si Sakuragi. Subalit nabalitaan ko rin sa pinapakiusap ko na magmanman sa bahay ni Tito Kotaro na ngayon ang balak nilang pagtungo sa tinutuluyan ni Aki. Mabuti na lamang at nakatakas sila at nakalayo bago mangyari ang gusto ni Tito. Pagkikwento ni Rukawa sa mga kaibigan ni Sakuragi. Mabuti naman kung ganun. Baka mag-alala din iyon si Sakuragi sa oras na tanungin tayo mamaya. Saad ni Mito kay Rukawa. Samantalang, nang makarating sila Mito mula sa babaan ng Osaka train station, agad silang tumungo sa sakayan ng bus. Na makasakay silang lahat, hindi naman maiwasan ni Rukawa na hindi mapatingin sa gawin ni Mito na nasa unahan nila ngayon. May pagtataka sila kung bakit alam na alam nito kung saan ang pupuntahan nila. Unless, noon pa, kinakausap ni Mito yung taong iyon. Tsaka, kilalang kilala na ba talaga nito ng lubusan ang tinutukoy nitong balak tumulong kay Sakuragi. Mukha kasing tiwalang-tiwala ito sa kaniya. Umatras si Rukawa mula sa pagkakatayo sa loob ng bus dahil punuan na hanggang sa magpantay sila ni Takamiya. Napatingin sa kanya si Takamiya. Nahihiwagaan ka rin ba sa ikinikilos ni Mito kaya ka nandito ngayon sa harap ko para magtanong? Bulong na saad ni Takamiya. Tumango naman si Rukawa dito. Hindi ko rin alam kung bakit siguradong sigurado si Mito sa pupuntahan niyang tao na makakatulong kay Sakuragi. Iniminsan di pa namin iyon nakitang tatlo. Saad muli ni Takamiya na pabulong. Ibig mong sabihin ngayong araw niyo lang mismo makikita yung tinutukoy niya? Tanong ni Rukawa kay Takamiya pabalik. Tumango naman si Takamiya kay Rukawa. Pero ang sabi naman sa amin ni Mito, kilala rin daw iyon ni Sakuragi dahil noon pa man ay may balak na itong ampunin si Sakuragi. Sagot ni Takamiya sa tanong ni Rukawa. Sa tingin mo, matutulungan pa rin kaya niya si Sakuragi? Sabi mo noon pa nito balak na ampunin si Sakuragi, pero mukhang tinanggihan naman ni Sakuragi. Paano kung pumunta lang pala tayo sa wala? Saad ni Rukawa na mukhang naririnig ni Mito ang usapan nilang dalawa. Nakita niyo na rin Takamiya yung tinutukoy ko na mag-aampon kay Sakuragi. Noon pa iyon, noong first year high school pa tayo ni Sakuragi. Saad ni Mito na nakapagpakunot noo kay Takamiya. Sino? Takang tanong ni Noma. Malalaman niyo mamaya. Total, malapit na rin naman tayong bumaba. Tsaka, sinabi ko na rin naman sa inyo na iyong mismong matanda ang may gustong malaman kung ano ba ang nangyayari kay Sakuragi sa buhay niya. Tagabalita lang ako para makontento at hindi na mag-aalala. Ngising saad pa ni Mito. Hindi kaya may gusto iyon kay Sakuragi kaya ganun na lang ang pagpupursigi nitong maaampun si Sakuragi na pati hanggang ngayon ay inconsistent ito sa pamamalita. Saad naman ni Okoso. Ngumiwi si Takamiya samantalang tawang-tawa naman si Mito sa sinabi ng kaibigan. Sira ulo, imposible yung sinasabi mo dahil lulo yun ni Sakuragi. Tawang-tawa pa rin saad ni Mito. Kasabay ng paghinto ng kanilang sinasakyan na bus ay bumaba na rin sila dahil malapit na sila sa village kung saan mismo nakatira ang lolo nito. Lolo! Sigaw ng tatlo dahil sa pagkagulat sa sinabi ni Mito. Oo, lolo iyon ni Sakuragi. Tatay iyon ng tatay ni Sakuragi. Hindi nyo ba napapansin mga patagong picture sa bahay ni Sakuragi noon? Pilit itinatago ni Tito kasi ayaw ipaapalam ni Tito kay Sakuragi na may iba pa silang kamag-anak. Paglalahad ni Mito, kunot noo pa rin ang tatlo habang may malalim na iniisip. Pinipilit kasi nilang isipin yung sinasabi ni Mito na picture. Ay putik, iyon ba yung nasa labas ng bakuran nila?
May mga nakatipong kasing mga envelope doon. Mukha balak sunugin ni Tito kaya kinuha ko para ipaalam sana kung sinadya bang itapo ng mga iyon. Tumango si Mito habang nakatingin sa sinabi ni Takamiya. Mismo, nadali mo rin ang sinasabi ko. Saad ni Mito sa mga kaibigan niya. Ano nga kaya ang susunod na magaganap na ngayon ay malalaman na ni Rukawa na meron palang lolo itong si Sakuragi at napakayaman pala nito. Kaya abangan natin ito mga fam sa susunod.